Magandang araw mga ka-Agri-Vibes, kumusta kayo? Dito na naman tayo sa ating munting farm, no? Dito sa Mission Palo, Quezon. And intercropping season po namin ngayon, ano? Yung schedule namin ng March and April. So yung last naming video, pinakita namin sa inyo yung isa sa mga intercrop namin dito, which is yung ginger, no? Paano magtanim. Ngayon naman, mapapansin niyo sa dulo na yun, ano? Doon sa may yung silver na yun, ano? Yung mga nakalatag na yun. Yun naman po ang ating mga sweet potatoes, no, kamote. So yun po ang ating main topic today, ang paano po magtanim ng sweet potato o ng kamote. Actually, ang kamote po ay isa sa mga pinakamahalaga and yet underrated na pananim sa ating mga taniman. Ano? Bukod doon sa alam natin na siya ay hinahalo sa ating mga potahe at saka sa mga desserts, siya din po ay pangunahing ingredients din sa paggawa ng flour at sa mga starch products, ano. And then may mga varieties din po na ginagamit naman para sa pag-produce naman na pagkain sa mga alaga nating hayop, ano. So ang dami po nating pwedeng application, no, para sa kamote. And ngayon may dalawang method po na papakita namin sa inyo para po magtanim ng kamote natin. Sa farm naman po namin, ang aming pong tinatanim dito ay yung pong medyo purple po yung kulay ng kanyang balat. And ang kanya naman pong pinaka-meat or laman sa loob ay yung kulay dilaw. In fact, siya po yung ginagamit na sweet potato fries ng isang sikat na restaurant ng manok. No? Yung sinasabing ang kanila daw bahay ay ginawa dahil sa pritong manok. So yun po yung aming ginagamit dito na, or tinatanim dito na variety. Usually po ang tanim po ng kamote, ang sinasabi nila ay wala naman pong season ang kamote, pero ang tanim po talaga nito ay doon sa mga panahon na may ulan o malapit na ang tag-ulan para siya ay madilig, ano? Pero sa mga farms naman po na may sariling mga patubig at magandang supply ay kahit anong season naman po ay pwede natin siyang itanim. So ang optimal soil type po para sa mga kamote or sweet potato ay yung sandy loam or clay loam, no? So mapapansin po natin medyo loose po yung ating soil requirement. And then dapat po ay well drained and no water logging. Ito nga po pala sa may area natin tayo sa may Mayor Lemos tayo nagtanim, ano? Ito po ay medyo mapapansin po ninyo na ito ay rolling, no? Kaya maganda po ang drainage natin dito. And ito po ang isa sa mga requirements niya na wala pong water logging, no? And ang kailangan po natin ma-assure din ay kahit pa siya ay clay loam, itong aming soil type, ay maganda po ang moisture level. So mga ka-Agri-Vibes, ang first step po natin ay ang land preparation. Ito pong modelo naming papakita sa inyo ay ang individual hill model. Ay ito po ang paghukay lamang ng individual ng mga pagtataniman ng ating mga kamote. Ito po ay may distance na 12 to 16 inches apart. Ito po ay hindi namin pag ginagawa ng basal fertilization. Ang kailangan lang ma-ensure sa ganitong klase ng modelo ay maganda ang moisture level ng lupa. Yun pong start ng fertilization natin ay mangyayari a week or a week and a half after natin maitanim ang ating mga halaman. So ang next planting model po natin, no, ating i-share sa inyo, under pa rin sa step 1 o yung land prep natin, ito po naman yung paggawa ng plot or plot model. So ang atin pong ginagawa dito, tayo po ay gumagawa ng plot, nagpapatik po tayo dito. And habang pinapatik po yan, nabuhusan na po o nalagyan na po namin siya ng chicken manure. Now, ang lapad po ng ating plot ay more or less nasa 30 inches po ito. And ang haba naman po nito ay depende na kung gaano kahabang available space sa inyong lugar. Pagkatapos po nating malagyan ng magawa ang plot, ay magkakanal naman po tayo sa gitna para naman po ilagay yung ating mga pabaon o yung ating additional na mga organic matter. Ang ginagamit po namin dito ay composted rabbit manure. Pwede po kahit anong klaseng organic matter, pwede din pong vermicast, no? Or any other, as I've said, composted manure sa inyong lugar. So ang pinaka purpose po nito ay magkaroon tayo ng pabaon sa ating tatanim. And then pagkatapos po naman mailagay naman ng ating mga organic matter sa ating pinakakanal ay atin po namang ibabalik ng kaunti. Nipis lamang po, ano? Ibabalik lamang po natin ng kaunti ang ating lupa sa ibabaw. So mapapansin niyo medyo magiging flat po yan dahil nga po atin lamang pong kukuberan ng kaunting-kaunti ang ating mga organic matter. Ito po inire-ready natin para sa ating next step.
So before po namin pakita yung next step, ay gusto ko lamang pong i-emphasize na wala kaming ginagamit itong synthetic fertilizer sa ating basal fertilization. Ang timing po noon ay mga 1 or 1.5 months after planting. So ang next step po natin dito ay ang paggamit po or pag-spray ng ating microbial inoculant. Ito po yung tinatawag na trichoderma. Siya po ay isang biofertilizer at saka isa din po ay isang biocontrol agent para po sa mga fungal pathogens. Napakaganda produkto po nito dahil tumutulong din siya para sa mabilis na pag-compose ng ating mga organic matter. So in a way, soil conditioner din po siya. No? So dapat natin siyang ma-spray. No? Once may latag na natin o matakpan natin lahat ng ating mga organic matter dun sa metanol natin, ay atin po siyang i-spray muna ng ating trichoderma. Matipid naman po ang gamit nito. Ang dilution po nito ay 3 grams lamang sa 1 litrong tubig. Marami na po ang makagamit o may isprayan ng ating trichoderma. No? Importante magawa po natin ito para po mabilis at maganda ang ating soil condition ng ating mga lupain. So, trichoderma pa rin po ang i-spray natin dito. Ano? Nilipat lang po natin sa malaki-laking drum para mas marami tayong maabot. Ang trichoderma po kasi ay medyo pricey sa commercial po na bilihan. Ano? Pero meron po mga DA units na nagpo-provide po nito ng libre. So, inquire po kayo sa mga DA units na malapit sa lugar ninyo para makapag-inquire kung may trichoderma po sila. So once makapag-spray po ng trichoderma ay mag-heat up na po tayo. At yun na pong itataas ang ating mga plots para po magkaroon ng maraming available na lupa para lumaki ang ating mga kamote at saka po para na rin po maiwasan ang pagluhod niya pagka umulan. So pinabayaan po muna natin na magdamag yung ating umepekto yung ating trichoderma. No? So the following day atin pong binalikan ang ating mga plots para naman po sila idiligin. Ang purpose po nito ay ma-maintain nating mataas ang moisture level ng ating mga plot. So once makapagdilig po tayo and satisfied tayo sa klase ng moisture level ng ating mga plots, pwede na po natin silang kubera ng ating mga mulch. Simple lamang naman po ang pagkakabit nito. Ano? Kasi naman po tama ang sukat ng ating o lapad ng plot natin ay madali silang ikabit. Ang size po ng plastic mulch natin ay 1.2 meters by 400 meters po ang isang rolyo. So ang lapad po ng ating mga plot ay less than 1 meter para may provision po sa mga pabigat na gagawin natin, yung mga lupang nalagay natin, para po hindi sila matanggal sa pagkakalatag nila. So once in place na po ang ating mga plastic mulch ay tayo naman po para butasan natin sila na dito naman natin tatanim ang ating mga kamote. Ang pinakamabilis pong paraang nakita namin ay ang pag-iinit ng ilalim ng isang lata para po magkaroon ng mas mabilis na pagbubutas ng mga plastic natin. Ang distance po natin dito ay 12 inches apart and sa labad po ng ating plot ay kumasya lamang po ang 3 butas per line. Tingnan naman namin ay tama na po itong space na to para magkaroon ng magandang galawan or at least malalaking tubers ang asahan natin sa ating mga kamote pagdating naman ng 3 months. So next naman po natin ay ang selection at saka collection na po ng ating vines o ng ating mga pananim. Ang kunin po natin pinaka-collection natin ay dapat po ay mga talbos lamang at ang atin pong kukunin ay at least merong 8 hanggang 10 dahon. Ito po ang katamtamang haba na pananim natin ng mga kamote. At kung galing po ito sa ibang mga taniman nakalagay sa sako, ang pinakamatagal na po sana nating pag-iintay dito ay at least mga 2 to 3 days ay may tanim na natin sa ating mga taniman. So doon na po tayo sa ating pagtatanim, actual na po tayo na pagtatanim natin. And then, introduce lang po namin sa inyo itong isang napaka-importanting tool na ginagamit namin. Ito po isang simpleng stick lamang na may parang tinidor sa dulo o 2 kamay na tinidor. Ang ginagawa po natin dito, nilalatag po natin yung mga vines o pananim natin at ito tinutusok lamang po. Pinapakita po ni Kuya Jong sa atin paano siya gamitin. So ito po tinutusok lamang na parang ganyan. And ang bilis po nito. Ang lalim po na dapat nating ma-achieve dito ay no less than 6 inches. And ito po ang tool na napaka-effective at napaka-bilis. Yan. So, ang ginagawa po natin dito ay isa po ang naglalatag ng ating mga pananim at kasunod naman po niya ang nagtutulak para po maitanim natin. Sabi nga po ni Ate G, isa po ay nakaranas magtanim ng kamote sa ibang mga taniman at itong tool na ito ay hindi present doon
and napakat po natin ang kumbaga ang bilis ng ating pagtatanim ay nakat in half, no? Doon sa normal na pagtatanim natin. So ang isa pa pong importante nating matandaan ay effective po ito kahit sa ang modelo ng klase ng pagtatanim. Ito po ay pwede po sa traditional model, ito pong individual hill, o pwede din naman po ito doon sa plot natin. Ang advice po sa amin dito, bawat hill po ay 3 vines ang itatanim. Doon po sa traditional or individual hill model, no? Ito po yung sinabi sa amin ng ating mga nagtatanim dito at ating naman pong sinusunod sa ngayon. Ang ating naman pong mga plots ay pwede rin pong gamitan ng tool na ito. Nakikita po ninyo ngayon paano gamitin, no? Napakasimple lamang po at napakabilis at effective at hindi po nasisira yung mga butas na ginawa natin. Ang standard naman po namin dito ay 2 vines lamang per butas. Tingin namin yun na po ay sapat na dami ng pananim para nga po makagalaw ng ayos ang ating mga tubers later on. By the way, akin po namang i-mention na wala pa kami nilalagay dito na synthetic fertilizer, specifically yung pong triple 14 o yung complete fertilizer. Ang gamit po noon ay pagkatapos lamang ng 1 buwan o 1.5 buwan. Ang tendency po kasi ng mga kamote, pagka po masyado nating maagang nilagyan ng complete fertilizer, baka po ito ay humaba lamang ang vines. Hindi po siya mag-form ng tubers at maging ineffective po ang ating mga pagtatanim. So sayang na sayang po ang ating effort, tumali po ang timing ng fertilizer. So next step naman po natin mga ka-agri-vibes ay ang pagdidilig. Sa klase po ng panahon ngayon ay didilig po natin ito ng 3 times a week. And by the way, ang ginagamit nga po pala namin dito pang dilig ay dinidilute namin ang aming swamp fertilizer. Ito po ay ginagamit namin and some other time, no, in the future ay gagawa po kami ng video para po ma-share sa inyo paano po ang paggawa at paggamit ng swamp fertilizer. In the meantime, maganda pong mention na ito ay napaka-effective at napaka-mura lamang gawin dahil mga simpleng materialis lamang po na available naman sa ating farm. Tulad po ng Madre Cacao ang ating ginagamit. Pwede rin po kasi dito ang mga kitchen waste natin tulad po ng mga pinagbaratan ng putas at saka gulay. And ito po ay ginagamit namin na nakadilute po sa ating tubig. So after 1.5 weeks po, no, pagkakatanim ng ating unang batch ng mga kamote, ito na po ang itsura nila, no. Kahit po medyo matindi ang init ng Abril na naranasan natin, ay nakasurvive po ang ating mga pananim using ang ating swamp fertilizer. Consistent po ang pagdidilig at saka po application ng ating organic matter. So mga ka-agri-vibes, salamat po sa panonood. Sana po ay nagustuhan ninyo yung session natin today. Kung meron po kayong katanungan, paki-comment lamang po, and then kung meron naman po kayong mga suggestions na pwede pa namin may apply din sa aming farm, ay welcome po namin tatanggapin. Salamat po again sa inyong oras at kita-kita tayo.